Ikaw palang tumitira ng ubas ko. Aba naman. Kaya pala ang taba-taba mo. May pagtae pa eh. Talaga naman. Ay, oo. Tinitira niya yan, oh. Tira niya ubas kong yan, oh. Kita mo yan? At dahil nakita ko na nga ho yung aking lumilipad na borders, wala man ho akong magawa. Ikadami ho ngayon dahil pinapuputol ho ang puno dito ngayon na mahogani sa amin. So lahat na ng ibon nandito halos pumupunta na sa likuran namin sa may puno ng mangga. Pati uwak meron. O kaya ayan, tingnan nyo. Di ko na ho alam kung sino ang mga tirador ng aking grapes. Pero ayan, nagsimula ho nung ako pinakita ko sa inyo yung unang video ko. Ito na ho yung progress ng aking ubas. Lumaki na ho sila, naalis na yung mga blooming flowers nila, yung iba na lang natitira. So, buti na lang, hindi pa siya umuulan that time. So, maganda ang panahon nung ako'y umakyat diyan. Bali, siguro after nung punta ko doon, nung dumating ako siguro 2 weeks ako na hindi ko siya binivideohan. So, para makita na nyo yung mga mapipinong, mga liliit ba na butil na ng ubas. So, ito na yung progress niya. Maganda naman sa wakas dahil lang kahit may mga ibon na pumupunta diyan, ay nakakatulong din naman dahil sila yung kumukut-kut ng mga insekto na nasa loob nung loob ng mga ubas. Kaya, yun nga lang, since sila nga yung nagbabantay kung saan sila yung mag-aani din siguro nito. Kaya kailangan makaisip ako ng paraan kung paano ko talaga sila mapipigilan na hindi nila kainin yung ubas kapag lumaki na. At saka kailangan, siguro, kaya niya kinain niya noon kasi matamis. Sana ngayon, matamis pa rin dahil ang ubas hindi ho laging matamis. Hindi ho porke tayo ay nagtanim ng ubas ay matamis nung una, ay magiging matamis pa rin ho sa huli. Kailangan ho ay alagaang mabuti talaga dahil sa mga napapanood ko ganun. So ayan nga ho, napakaganda ng ubas ko. Kita nyo yan, ay ako ho ay naglagay diyan ng synthetic fertilizer, yung pang yung pampatibay ng katawan niya para hindi siya yung madaling manlagas. At saka ho pampaganda ng bunga para lumaki. Dahil nga siya ay namumunga na ngayon. So, kailangan ko siyang lagyan ng complete fertilizer. So, yun lang naman yung nilalagay ko diyan. Tapos, kailangan i-cultivate mo yung lupa para, kasi syempre sa tagal na yun, lagi mo dinidiligan, tapos aaraw, maninigas yung lupa, ay nahihirapan na silang makahinga. Kung sa tao ay siya ay talagang compress na siksik na, kailangan ho natin siyang luwagan. Kaya, ayan, kinukultivate ko yung lupa niya para magkaroon ng oxygen din siya kahit paano dahil kailangan din huminga ng mga ugat niya, mga yan. So, since tapos ko na humalagyan sila, kailangan ko namang diligan. Ay natutumba ho itong aking mga punong talisay. Nagtanim ho ako niyan dahil gusto ko ho yung shade ng talisay. Hindi ko ho yan palalakin. Gusto ko lang ho mga lampas tao dahil yung shade kasi niyan palawak hindi pataas. Kaya gustong-gusto ko siya. Ililipat ko pa rin niya ng paso na medyo malaki at mabigat kasi kayang-kaya niyang itumba ng hangin. Kaya medyo nahihirapan din ako na i-maintain sila. Dahil ang lakas ho pati sa tubig ng talisay na ito. Kaya siguro, pag nandun ka sa mga tabing dagat, doon sila maganda lumaki. Kasi kahit maalat ang tubig, parang kayang-kaya nilang i-absorb ba. Dahil hindi nyo napansin doon sa beach dito sa atin sa Maysoki, kung kayo taga rito ho sa Calapan, yung Aganao Beach, ang dami hong talisay doon, ay tabing dagat ho yun. Ay ang lalaki nila at saka ang tataba. Kaya sabi ko, kaya nitong mabuhay sa initan na talagang inalis mo sa lupa talaga. Kasi sa pansuko lang siya inilagay. Sa totoo lang ho yan, yun ho ay buto. Ay sa kagalingan naman ho inabuhay ko, ayan, nakadalwa naman ho ako. Susubukan lang ho namin pero hindi naman ho siya nagkakaroon ng mga tilas yung makakati. Kasi sabi nila tinitilas dahil inaalagaan kong tingnan lagi yan. Ini-sprayan ko ng suka na may tubig para hindi siya kapitan ng tilas. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.